Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin kapapasok lang. Binasura na Senado na yanig. Nagalit si President Marcos, BP Sara absuelto. Romualdez Pimentel. Yan po ang ating alamin mga ka-review natin mula po dito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Yan mga ka-review natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin alamin ang balitang ito. Eto na po. Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Vice President Sara Duterte Carpio wala ng planong hilingin pa na ibalik ang 500 million pesos confidential and intelligence funds na nakapaloob sa panukalang 2024 national budget na tinanggal ng Kamara. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na upload namin. At ito na nga mga kapanig, matapos ngang magdesisyon ang liderato ng Kongreso na tanggalin ang Confidential at Intelligence Funds o CIF ng civilian agencies tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbago ang hirit ni Vice President Sara Duterte tungkol sa hinihinging 650 million pesos CIF sa 2024 national budget. Naging mainit ang diskusyon sa CIF dahil umano sa kawalan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo. Sa binasang sulat ni Senator Sani Angara na nag-sponsor sa pondo ng OBP mula sa tanggapan ni Duterte, we are in receipt of the statement from the Vice President. We discussed earlier and according to her, the OBP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPS project activities program to alleviate poverty and promote the general welfare of each of the Filipino family. Nonetheless, they will no longer pursue the CIF, and the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President swore on oath to keep the country peaceful and strong, unquote. Inusisa naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ng Office of the Vice President kung isusulong pa rin ito ang pagbabalik ng 500 million pesos CIF nito na tinanggal na ng mga kongresista. Anya, ngayong tinatalakay sa plenaryo ng Senado ang pondo ng OBP ay dapat na itong gawin upang mapag-aralan kung ibabalik ang CIF o hindi. Dahil dito, pinuri ni Pimentel ang Office of the Vice President tulad ng Office of the Ombudsman, Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan na tumanggi na humingi ng CIF. Anya, I commend the Vice President of the Office of the Vice President. Samantala, sinabi naman ni Senator Francis Tolentino na wala na sa kamay ng OBP kung nais pa nitong ibalik ang 500 million pesos confidential and intelligence funds dito kung saan nasa kamay na anya ng mga senador at kongresista kung ibibigay ito o tuluyang alisin. Ani Senator Tolentino, budget proposals coming from the House to Senate. The Senate may propose or concord the amendments. It's no longer large with the OBP and the decision should come from this chamber, unquote. Pagkatapos ng deliberasyon sa plenaryo, dadaan sa tinatawag na period of amendments ang budget kung saan maaring magpanukala ng amyenda ang mga senador. Ganon din sa tinatawag na bicameral conference kung saan aayusin ang magkakaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara. Pero ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mismong si Vice President Sara Duterte na ang umayaw na ibalik ang hiling ng confidential fund ng kanyang opisina. Bago naman ito. So yan mga ka-review natin, sa usapin pa rin ng CIF mga ka-review. Diba? Pinangunahan na pa nga po ni Vice President Sara Duterte itong pagwawakas ng CIF sa kanyang opisina mga ka-review natin, no? Sana nga lang itong ibang mga opisyal mga ka-review natin ng ating gobyerno na mayroon ding mga confidential intelligence fund mga ka-review natin
isuko na rin nila yan. Basura na rin nila yan, di ba? Para naman magamit kung saan po tamang gamitin, no? Gaya nga po ng sinasabi nila, sa West Philippine Sea dapat gamitin yung mga intelligence, confidential intelligence fund, di ba? So yan mga karibyo natin, wala na po ha. Wala na po si Vice President niyan. Ngayon, di ba? Sa Senado at sa House of Representatives, mga karibyo natin, meron po silang tinatawag na extraordinary fund na mas masahol pa sa confidential intelligence fund, no? Kasi nga, yung confidential intelligence fund, dapat hindi na po yan nalalaman natin. Pero, eto nga po, di ba? Pero dito naman po sa Senado at Kongreso, mga karibyo natin, meron po silang tinatawag na extraordinary fund na walang resibo po, mga karibyo natin, kung certification lang. Paulit-ulit lang po tayo dyan, mga karibyo natin, kasi di ba, para rin naman marinig or di ba matauhan, balay natin, di ba, marami na pong nagko-content ng extraordinary fund. Malay po natin, mahiya itong mga politiko na, di ba, isuko na rin yung extraordinary fund nila. Nako po. Pero malabo yatang mangyari, mga karbi natin kasi yeah, dyan po sila yan po nila, dyan po sila dyan po nila ginagatasan ang ating gobyerno. Ayan po yung way nila na para gatasan po ang ating gobyerno, diba? Sayang naman. Bilyon-bilyon yan, no? Wala pang isang oras, inaprubahan na sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na confidential funds ng Office of the President. Wala di o manong problema si Senator Pimentel sa confidential fund ng Office of the President, ngunit ang questionably anya ang hinihiling na 2.3 billion pesos intelligence funds ng ahensya. Liit ng mambabatas, dapat sa security agency lang ibibigay ang intel funds dahil sila ang eksperto sa intelligence gathering. Kaya naman, nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa So yan mga karibin natin, no? Narinig nyo po ilang bilyon yun yung kaya President Bongbong Marcos Jr. na confidential fund, confidential intelligence fund. Ako, bilyon-bilyon din yun mga karibin natin So yan mga karibin natin, pero diba parang unfair na po ito para kaya VP Sara kasi diba yung presidente natin meron tapos siya wala. Parehas lang naman silang opisyal ng ating gobyerno. No? Sino bang sinisisi natin dito? Itong mga nagpo-post ito, mga karibyo natin, itong mga Makabayan Black na sinuportahan naman ni Romualdez, di ba? Well, anyway, talagang ganyan pong buhay, no, mga karibyo natin. Minsan, kailangan mong isuko kung ano man yung, di ba? Sa palagay mong tama, pero para sa ikakabubuti ng lahat, no? Para hindi daw, ang rason kasi ni VP Sara, mga karibyo natin, para hindi magkawatak-watak yung mga Pilipino. Pero bakit dito po sa Confidential Intelligence Fund ni PBBM, di ba? Walang reklamong taong bayan. Sabihin nila, hindi naman ginastos ng hindi naman ginastos ng 11 days. Kung 'di ba, kung ginastos naman 'yan ng 11 days, pero nasa legal, mga karibin, ano problema? Kung legal na, 'di ba? Kung legal na mga ginastos at justifiable naman. 'Di ba? Inimbestigahan niya sa Senado, mga karibin natin, at binigay nila kung saan napunta yung perang iyon. Ang ano ko lang dito, mga karibyo, ang opinion ko lang, bakit mayroon presidente at wala ang vice president? Sabihin ng iba, di ba?
mas malawak kasi yung coverage ng president, di ba? Well, anyway, kayo na lang po ang bahala mga ka-review natin. Pero para sa akin po, dapat, pero ayaw naman ni BP Sara, okay na lang yan, alright? Kayo sa amin, ang ganda ng plano ni Madam Sara para malaman ang mga galaw ng mga NPA sa gobyerno, lalo na yung mga teachers party list. Welcome to the publicity game wherein we will find out who's the cleanest public officials in the Philippines. Support BP Sara all the way. Mabuhay ka o BP Sara at pinatunayan mo kung saan ginastos ang 120 million sa tama paggastos at detalyado. Sana mag-submit din ng audit report ang Makabayan Black. Sana sumunod din ng Kongreso at Senado na wag kunin ang kanilang budget tulad ng ginawa ni Sara. Bakit ganon? Parang nagagalit pa ang mga tao na sinisilip ang Confe funds, samantalang karapatan naman ng Pilipinong malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Para matapos na ang confidential funds, next naman ang extraordinary funds ng Kongreso. Willing kaya sila na mawala yan? End quote. Ng Malacanang at ni Pangulong Marcos yung ganyan dahil hindi gawain ng Pangulo. So yun nga po mga ka-review natin yung sinasabi natin, no, na extraordinary fund. Kung papayag din po itong mga, diba, kongresista at mga senador na i-audit, diba, yung extraordinary fund na yan. Kasi, diba, unfair po yun kay BP Sara na, diba, parang pinagtulungan dito si BP Sara, mga ka-review natin, nakakaawa po, no. Buti na lang po at may mga sumusuporta pa rin sa kanya patungkol po dito, diba? O yan nga pong tanong mga ka-review natin, papayag kaya itong mga kongresita at senador na ma-audit itong kanilang bilyon-bilyong extraordinary fund, no? Kung saan napupunta. Eh kung makapagtanong kay BP Sara kung saan napupunta, eh parang diba? Wala rin silang ganun eh, diba? Siguro yun nga eh, diba? Yung diba sa Senado, mga ka-review natin, yung ini-interpellate yung si Senator Angara, diba, i-dictate doon yung lahat ng lista kung saan napunta yung pondo ng CIF ni BP Sara, diba? Marami palang programa mga ka-review ang DepEd, mga ka-review natin, no? Yun nga po yung napakagtaka. O bakit nagrereklamo sila? Marami naman palang napupuntahan yung perang yun. At saka nationwide yan, mga ka-review natin, ha? Hindi lang po yan sa Mindanao or sa Luzon or sa Visayas. Buong bansa po yan. Nako po, talagang yun nga, pinagtutulungan ng ating mahal na Vice Presidente. Ang manira sa ganitong mga sitwasyon. Okay? Yun yung pakinggan sinasabi niya. Dali lang at mahalaga na nating mapakinggan ang kanyang sinasabi. Anong nangyari dito? Bakit ayaw? Ayan, ha? Anong nangyari dyan? Hindi ako sang-ayon at hindi ako naniniwala Yan, na si Presidente Bongbong Marcos ay dapat magbigay ng kanyang saloobin o kaya ay opinyon tungkol sa napag-uusapan na chismis na may plano daw ang ilang kongresista na hahainan ng impeachment case si Vice President Inday Sara. Dahil ito ay isang haka-haka, isang chismis na hindi dapat patulan ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Kung tatawagin, ito ay hindi siya statesman like kapag yan ay kanyang ginawa. Kaya I'm sure na hindi yan papatulan ni Presidente Bongbong Marcos. At sana naman ay tumigil na ang mga nasa paligid ng ating mga matataas na opisyalis, parehong mga kampo, lahat ng kampo, sa pagbigay ng mga komento, mga haka-haka na wala namang basihan upang patuloy na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na naaayon sa mga advokasya na dapat nating ipatupad. Maraming salamat. Ayan, so yan mga ka-review natin, no? Yung naisip ko lang habang nagsasalita kayo si Atty. Gadon, mga ka-review natin. Ito palang Makabayan Black, mga ka-review natin, parang nagiging si Lenin na nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, no? Parang lahat ng ginagawa ni BP Sara is against po sila. Tapos palagi nilang binabatikos itong
si BP Sara, di ba? Lahat po ng programa ni BP Sara parang ayaw nila, di ba? Mula po sa, ano ba, sa ROTC, dito sa confidential fund. At ito nga po na naman mga karibyo natin impeachment, no? Laban kay BP Sara, no? Pinaplano ng mga leader di umano dyan sa Kongreso mga karibyo Anong masasabi nyo dyan, di ba? Yun nga talaga si Lenny na po, no? Nagbabalik po si Lenny sa katauhan po ng Makabayan Black, no? Nila Brosas, Raul at Castro. Nako po. Sana tumigil ng mga ito. Sila pong sumisira, di ba? Bakit ba binabayaran natin ito para siraan ang ating gobyerno? Di ba? Wala namang ginagawa ang mga ito kung di siraan ang ating gobyerno, pero binabayaran pa rin ng taong bayan. No, sa susunod naman po mag-isip naman tayo. Di ba? Kaya Elena Robredo mga karbi natin. Binabayaran natin noon ang dating Vice Presidente para siraan lang, di ba? Ang ating Pangulo nung nakaraang administrasyon, di ba? Ngayon naman po mga karbi natin, nasa Kongreso po, binabayaran ng taong bayan para siraan ang ating Vice Presidente. Nako talaga kakaiba ang ating gobyernohan mga karbyo. Well anyway mga karbyo natin, ano naman po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Alright mga karbyo natin, bago ka pa lang at dito na subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karbyo natin, huwag din po kalimutang mag-subscribe, kaya Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.